Naranasan mo na ba ang pakiramdam na para bang ang iyong buhay ay wala sa tamang direksyon? Dumadaan ang mga araw, lahat ay magulo, ang iyong isipan ay nalilito, at sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ikaw ay pagod na. Ngunit taliwas sa sinasabi ng iba, hindi motibasyon ang kulang sa iyo, kundi layunin. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang ayusin muli ang iyong buong buhay ay nasa loob mo na? Kailangan lamang itong gisingin. Ngayon, malalaman mo ang 10 pinakamakapangyarihan at tagong lihim na isiniwalat ni Napoleon Hill, mga sikreto na kayang baguhin ang iyong buhay sa mismong araw na ito. Anumang kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao, ay kaya niyang makamtan. Ang mga salitang ito, na binigkas ni Napoleon Hill, ay hindi lamang pangkaraniwang kasabihan. Isa itong tuwirang hamon sa paraan ng iyong pamumuhay hanggang ngayon. Huminto ka at mag-isip, alam mo ba talaga kung ano ang nais mong marating sa buhay? O baka naman tumutugon ka lang sa kung anong dumating, umaasa na balang araw, sa pamamagitan ng isang mahikang hindi mo maipaliwanag, ay magiging maayos ang lahat. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang isang barkong walang timon. May lakas, may gasolina, may kagustuhan ngunit walang direksyon. At kung walang direksyon, kahit ang taong may pinakamaraming talento sa mundo ay lumulubog. Inihambing ito ni Hill sa isang barko na nasa gitna ng karagatan, malalakas ang makina, handa ang mga tripulante, kalmado ang dagat ngunit walang patutunguhang nakaplano. Alam mo ba ang nangyayari sa ganitong barko? Inaagos ito ng agos, tinatangay ng hangin, sinasalubong ng mga di inaasahang pangyayari. At hindi ito kailanman makarating kahit saan. Ganyan din ang buhay mo kung wala kang itinakdang direksyon. Kung hindi mo agad-agad, sinabi kong agad-agad, tukuyin ang malinaw na direksyon ng iyong buhay, paulit-ulit kang ikot sa parehong siklo. At mas masaklap, maniniwala kang ang mundo ang siyang humahadlang sa iyo. Ngunit paano kung ngayong araw na ito, magpasya kang tapusin na ito? Ayon kay Hill, ang bawat malaking tagumpay ay nagsisimula sa isang hakbang na hindi nakikita, ang pagtatakda ng malinaw, tiyak, at nag-aalab na layunin. Hindi ito basta mga pangarap gaya ng gusto kong yumaman, gusto kong sumaya, o gusto kong maglakbay. Ang mga ito ay mga mahihinang hangarin. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang isang bagay na isinusulat mo ng malinaw, damang-dama mo sa iyong puso, inuulit mo ng may buong paniniwala hanggang sa maniwala ang iyong isipan at magsimulang gumalaw ang mundo ayon dito. Gusto mo ba ng isang totoong halimbawa? Si Andrew Carnegie. Ipinanganak siyang mahirap. Walang koneksyon. Walang mamanahin. Ngunit sa edad na 13, nagpasya siya na magiging isa siya sa mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya sa Amerika. At hindi lang niya ito sinabi. Isinulat niya. Inimagine niya. Pinaniwalaan niya. Inuulit-ulit niya ito hanggang sa bawat hibla ng kanyang katawan ay nabuhay sa paniniwalang iyon. At ano ang naging bunga? Nakapagpatayo siya ng isang imperyo sa larangan ng bakal na bumuo sa kasaysayan ng Estados Unidos. Hindi ito salamangka. Ito ay bunga ng kaliwanagan. Ngayon, isipin mo naman ang kabaligtaran. Ilan sa kakilala mong tao ang palaging abala sa paglutas ng mga problema? Palipat-lipat ng trabaho, ng tirahan, ng karelasyon, sa paniniwalang ang pagbabago sa labas ang solusyon sa gulong nararamdaman sa loob. Para itong pagpapalit ng manibela ng sasakyang wala namang destinasyon. Hindi problema ang mga oportunidad, kundi ang kawalan ng malinaw na layunin. At diyan nagkakamali ang karamihan. Ngunit baka iniisip mo, paano kung mali ang piliin kong layunin? Ang pagkakamali ay wala sa pagpili. Ang tunay na mali ay ang hindi pagpili. Sapagkat habang naghihintay ka ng kaliwanagan, tuloy-tuloy ang takbo ng buhay. Habang umaasa kang may senyales na darating, may mga taong nagtayo na ng mga tulay papunta sa kanilang mga pangarap. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan. Ang kailangan mo lamang ay ang lakas ng loob na akyatin ang unang baitang ng may pananalig. At heto pa, kapag malinaw mong itinakda ang pangunahing layunin mo sa buhay, may kapangyarihang gumigising sa loob mo. Ang iyong subconscious mind, ang tahimik ngunit makapangyarihang makina na laging aktibo, ay magsisimulang tumulong sa iyo. Magsisimula itong maghanap ng mga ideya, koneksyon, oportunidad, at pati mga taong umaayon sa parehong alon ng iyong misyon. Hindi ito hiwaga. Ito ay agham ng isipan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag ang utak ay may tiyak na layunin, na-activate nito ang tinatawag na ascending reticular activating system,
Isang parang mental na radar na walang tigil sa paghahanap ng lahat ng bagay na makatutulong upang makamit mo ang iyong layunin. Sigurado akong naranasan mo na ito, bumili ka ng pulang sasakyan, at bigla mo na lang napapansin na ang daming pulang sasakyan sa daan. Ngayon, isipin mong gamitin ang kapangyarihang ito para sa layunin mo sa buhay. At alam mo ba kung bakit ito gumagana? Dahil ayon kay Hill, ang mga kaisipang malinaw na nakaayos sa paligid ng isang layunin ay may kapangyarihang maging totoo. Ngunit paano ba mag-isip ang karamihan sa mga tao? Magulo. Kaunting pagnanais dito, kaunting takot doon, at isang baka bukas na lang sa kabila. At ano ang kinalalabasan? Walang umuunlad. Dahil kung walang linaw, may kaguluhan. Kaya ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay huminto. Patahimikin ang ingay. Alisin ang kalat sa isipan. At magtanong ng buong puso, ano ba talaga ang gusto ko sa kaisa-isang buhay na ito na ibinigay sa akin? Hindi ito tanong na sinasagot ng padalos-dalos. Isa itong tanong na dapat damhin. Kung ang sagot ay kalayaan sa pananalapi, isulat mo ito. Ngunit lumalim pa, magkano? Paano? Hanggang kailan? Kung pagkilala ang hanap mo, sa anong larangan? Kung pag-ibig ang ninanais, paano mo ba ini-imagine ang ugnayang iyon? At dito papasok ang praktikal na ehersisyo, isulat mo. Nang may detalye. Nang may tapang. Nang may katotohanan. At pagkatapos, basahin mo ito. Nang malakas. Araw-araw. Sa umaga, bago pa mahawakan ng mundo ang iyong isipan. Hindi ito isang kababawan. Isa itong anyo ng neuro-linguistic programming. Tinuturuan mo ang iyong isipan na tumugma sa iyong tinatahak na landas. At maniwala ka, ang isipan na sanay sa isang layunin ay mas makapangyarihan kaysa alinmang balakid. Si Napoleon Hill mismo ay nakaranas nito. Noong taong 1908, siya'y isang mahirap, hindi kilala, at walang gaanong tiwala sa sarili. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapanayam si Andrew Carnegie. At alam mo ba ang hiniling sa kanya ni Carnegie? Nagugulin niya ang susunod na 20 taon sa pag-aaral sa pinakamayayamang tao sa mundo upang tuklasin ang sikreto ng tagumpay nang hindi siya binabayaran kahit isang sentimo. Tinanggap iyon ni Hill. Dahil sa pag-uusap na iyon, naunawaan niya, iyon ang magiging misyon ng kanyang buhay. At isinulat niya ito. Dinala niya ito sa kanyang puso ng higit sa 2 dekada. At sa huli, isinilang ang aklat na Think and Grow Rich na nagbago ng buhay ng milyon-milyong tao. Marahil iniisip mo ngayon, pero may mga anak ako, may mga bayarin, may araw-araw na gawain, may mga problema. Hindi ko pwedeng basta huminto para lang pag-isipan yan. Pero narito ang sikreto, hindi mo maaaring hindi ito pag-isipan. Dahil sa dami ng iyong responsibilidad, mas lalo mong kailangang magkaroon ng layunin. Dahil ang layunin ay nagbibigay ng kaayusan. Nagbibigay ng pamantayan. Tinuturuan kang tumanggi sa mga bagay na hindi tugma sa iyong misyon. At sa mga bagay na umaakay sa iyo sa tamang direksyon. Kaya bago ka muling tumakbo papunta sa susunod na gawain, sa susunod na abala, sa susunod na dahilan huminto ka. Humina ka ng malalim. Kumuha ng papel. At isulat mo, ang layunin ng aking buhay ay gawin mo ito ngayong araw. Hindi dahil ito'y madali. Kundi dahil ito'y mahalaga. Sapagkat ang taong hindi alam kung saan nais makarating ay nauwi kung saan-saan. At napakaikli ng buhay upang sayangin sa kawalan ng direksyon. Naisip mo na ba kung paano naapektuhan ng paraan ng iyong pag-iisip ang mga resulta ng iyong buhay? Maaaring mukhang sobra, pero ayon kay Napoleon Hill, ang iyong mental na pananaw ay literal na susi sa iyong kapalaran. Hindi niya ito sinasabi bilang talinghaga. Pinaniniwalaan niya ito at pinatutunayan gamit ang mga halimbawa. Ang paraan ng pagtingin mo sa mundo ay siyang nagtatakda ng ibinabalik ng mundo sa iyo. Para bang ang iyong isipan ay isang lente, at lahat ng dumaraan dito, mga desisyon, damdamin, relasyon, oportunidad, ay hinuhubog ayon sa iyong pananaw. Kung negatibo ang lente, lahat ay tila mas mahirap, mas mabigat, mas hindi patas. Ngunit kung positibo ang lente, kahit ang pinakamatitinding hamon ay nagiging gasolina. Maraming naniniwala na ang pagiging positibo ay pagiging inosente, na para bang pagtanggi sa katotohanan. Pero hindi ito ganoon. Ang positibong pananaw ay hindi pagtakip sa problema. Isa itong pagpili kung paano tutugon dito. Sabi ni Hill, ang isang positibong kaisipan, kapag paulit-ulit na binibigkas ng may paniniwala,
ay may kakayahang baguhin ang asal, lumikha ng paniniwala, at lubusang baguhin ang resulta ng isang buhay. Hindi ito mahika. Isa itong estratehikong asal. Sa katunayan, ilang beses ka na bang nasiraan ng loob kahit hindi mo pa sinusubukan dahil inisip mong hindi ito magtatagumpay? Ilang pagkakataon na ba ang hindi mo sinubukang kamtin dahil ang iyong isipan ay sarado na mula sa loob? At ang mas nakakatakot pa ay nangyayari ito nang hindi natin namamalayan. Ayon sa mga pananaliksik ng Pambansang Pondo para sa Siyensya sa Estados Unidos, ang isang tao ay nagkakaroon ng humigit kumulang 60,000 kaisipan bawat araw, at higit sa 80% sa mga ito ay negatibo. Tama ang iyong narinig. Karamihan sa atin ay nabubuhay sa ilalim ng isang tahimik na paninira sa sarili, at hindi man lang natin ito napapansin. Ngayon isipin mong mamuhay araw-araw, sa loob ng maraming taon, na may ganitong uri ng iniisip. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao ang pakiramdam ay parang nakakulong, pagod na pagod, o talunan kahit hindi pa man bumabangon sa kama. Dito papasok ang isang bagay na paulit-ulit na binigyang diin ni Napoleon Hill: ang isipan ay maaaring sanayin, katulad ng isang kalamnan. Ang pagiging positibo ay hindi isang talento, kundi isang disiplina. Isang pang-araw-araw na ehersisyo ng pag-isip. Isang pagpili. Halimbawa, si Edison ay nabigo ng ilang libong beses habang sinusubukan niyang likhain ang bombilya. Marami ang tatawag dito ng pagkatalo. Pero para kay Edison, ito ay mga natuklasan. Bawat pagkabigo ay isang hakbang palapit sa tagumpay dahil natutukoy niya kung alin ang hindi gumagana. Ito ang tinatawag na positibong pananaw sa buhay. Ang makita ang parehong sitwasyon gaya ng iba pero sa ibang liwanag. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang tao ay nananatiling may pag-asa kahit sa gitna ng mga trahedya? At ang iba naman, kahit tila maayos ang lahat, ay palaging nagrereklamo. Ang kaibahan ay nasa pananaw. Sa bagay na tinawag ni Hill na dominanteng kaisipan. Ang paraan kung paano mo pinipiling unawain ang mundo ang siyang lumilikha ng mundo na iyong nararanasan. Ngunit bakit ito mahalaga sa totoong buhay? Sapagkat ang iyong saloobin ay nakaapekto sa iyong mga desisyon. At ang mga desisyon ay humuhubog sa iyong kapalaran. Kapag positibo ang iyong pag-isip, kumikilos ka ng may mas matatag na loob, mas handang sumugal, mas matyaga. At dahil dito, mas marami kang nakukuhang resulta. Pinatutunayan ito ng sikolohiya ng pag-ugali, ang mga taong naniniwalang kaya nilang magtagumpay ay mas matyagang nagpapatuloy, kahit papareho lang ang hirap ng sitwasyon na kinahaharap ng ibang tao na madaling sumusuko. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ilang pagkakataon na ba ang pinalampas mo dahil may boses sa iyong isipan na nagsabing hindi ka sapat? Ilang ulit ka nang nag-alinlangan dahil sa takot na magkamali? At paano kung ang tanging hadlang sa pagitan mo at ng buhay na gusto mo ay ang paraan kung paano ka nakikipag-usap sa sarili mo? Napakalaki ng paniniwala ni Napoleon Hill sa ideyang ito na lumikha siya ng isang simple, ngunit makapangyarihang paraan, ang araw-araw na pag-uulit ng mga positibong pahayag. Malakas na binibigkas. Kahit na parang kakaiba ito sa simula. Mga pangungusap tulad ng, ako ang may kontrol sa aking mga iniisip, pinipili kong maniwala sa aking sarili, kumikilos ako ng may tapang kahit ako ay natatakot. Mukhang maliit na bagay. Subukan mong ulitin ito araw-araw sa loob ng 30 araw. Magsisimula ng tanggapin ng iyong utak ang mga ito bilang katotohanan. Para bang sinusulat mong muli ang pinakapundasyon ng iyong pagkatao. At ang pinakamahalaga, hihinto ka sa pagiging reaksyonaryo at magsisimula kang maging tagalikha. Dahil ang mga taong negatibo ay laging nagre-react sa paligid, sa ibang tao, sa kanilang mga takot. Pero ang mga positibong tao ay lumikha ng mga bagong posibilidad, mga solusyon, mga landas. Hindi lang sa mga aklat natutunan ni Hill ang lahat ng ito, kundi sa kanyang sariling karanasan. Sa panahon ng malaking depresyon, habang ang buong mundo ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, tinawag siya upang magsilbi bilang tagapayo ni Franklin A. Roosevelt, Pangulo ng Estados Unidos. At alam mo ba kung ano ang isa sa mga unang sinabi ni Roosevelt sa isang talumpating isinulat ng may impluwensya ni Hill? Ang tanging bagay na dapat nating katakutan ay ang mismong takot. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito ay bunga ng malinaw na isipan. Ito ay ang kapangyarihan ng positibong saloobin na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang naging saloobin mo sa harap ng mga pagsubok? Itinuturing mo ba ang iyong sarili na biktima, o ikaw ang bida ng iyong kwento?
Dahil sa bawat suliranin may nakatagong aral. Pero ang nakakakita lamang nito ay ang mga taong may positibong pag-isip. Tinawag ito ni Hill na binhi ng katumbas na biyaya. Ang isang pagkatalo ay may dalang aral. Ang isang pagtanggi ay nagbubukas ng bagong direksyon. Ang isang pagkakamali ay maaaring simula ng tagumpay. Ngunit, syempre, ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Inihalin tulad ni Hill ang isipan sa isang matabang lupa. Kapag hindi mo sinadya at sinikap na magtanim ng mabubuting binhi, mga positibong kaisipan, kusa at walang hirap na tutubo ang mga damo ng negatibismo. Kung gayon, ano ang iyong itinatanim? Mga reklamo? Takot? Paghahambing? O kaya'y pinagsanayan mo na ba ang iyong isipan sa pagiging matatag, mapagpasalamat at matapang? May isang simpleng pagsasanay na maaari mong gawin, tuwing umaga, bago mo kunin ang iyong cellphone, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Banggitin mo ito ng malakas. Damhin mong totoo. Binabago nito ang iyong kaisipan. Inihahanda ka nito upang harapin ang araw na may lakas. At sa gabi, pag nilayan mo, ngayong araw, sa aling bahagi ako piniling maniwala sa aking sarili. Gawin mo ito sa loob ng 1 linggo. Mapapansin mo, ang maliliit na desisyon sa isip ay maaaring magdulot ng napakalalaking pagbabago sa buhay. Sapagkat sa huli, hindi kung ano ang nangyari sa iyo ang siyang nagtatakda ng iyong hinaharap, kundi kung paano mo pinili na tumugon. Ang pagkakaiba ng taong nabigo at ng taong nagtagumpay ay kadalasan matatagpuan lamang sa kanilang mental na tugon sa unang pagkatisod. Ang isa ay nagsasabing, patunay ito na hindi ko kaya. Ang isa naman ay nagsasabing, ipinapakita nito kung saan ko kailangang pagbutihin. Disiplina. Isang salitang payak ngunit kinatatakutan. Isang salitang iniiwasan ng nakararami dahil sa kaloob-looban nito ay may bigat, ang pagharap sa sarili at ang pag-amin na alam mo ang dapat mong ginagawa, pero hindi mo ginagawa. Ayon kay Napoleon Hill, ang disiplina ay ang tulay na nag-ugnay sa pagnanais at sa katuparan. At marahil ito ang pinakakadalasang nakakaligtaang sikreto ng mga taong gustong ayusin ang kanilang buhay. Lahat ay gusto ang bunga. Ngunit kakaunti lamang ang handang tahakin ang proseso. Sapagkat ang disiplina ay hindi kuminang. Hindi ito nakakatawag ng pansin. Gumagana ito sa katahimikan, sa likod ng entablado, sa mga lugar na walang nakakakita. Ngunit ito ang tunay na haligi ng mga dakilang tagumpay. At narito ang isang hindi komportableng katotohanan, kung hihintayin mo pa ang inspirasyon, panibagong taon na naman ang lilipas na nasa parehong sitwasyon ka pa rin. Ang inspirasyon ay pansamantala. Nakadepende ito sa damdamin, sa panahon, sa isang magandang balita, o sa isang musikang nakaantig. Ngunit ang disiplina ay ang paggawa ng nararapat kahit ayaw mo. Ito ang pagbangon ng maaga kahit inaantok ka pa. Ito ang pagtupad sa pangako kahit walang pumapalakpak. Ito ang pagsasabing hindi sa panandali ang aliw upang masabi mong sa kinabukasang pinapangarap mo. Ilang beses mo nang sinimulan ang isang bagay na may buong sigla, ngunit iniwan na lamang makalipas ang ilang araw. Isang bagong pagkain, isang layunin sa pagbabasa, isang schedule sa pag-aaral. Inuulit-ulit na kwento, nagsimula sa buong lakas, ngunit walang panloob na pundasyon. Tinawag ito ni Hill na mental na apoy na madaling mamatay. At ang tanging lunas dito ay disiplina. Iyong matibay na pa siyang gawin araw-araw ang kinakailangang gawin, hanggang sa ang dating mahirap ay maging likas na. At hindi ito kailangang maging engrande. Magsimula sa maliit. Sa abot ng iyong kakayahan. Magtakda ng tiyak na oras para gumising, mag-aral, at mag-ehersisyo. Sapagkat ang totoo, kung paano mo isinasabuhay ang iyong araw ay siya ring paraan kung paano mo isinasabuhay ang iyong buong buhay. Kung ang iyong araw ay magulo, laging ipinagpapaliban, at walang direksyon, ganyan din magiging takbo ng iyong buhay. Ang disiplina ay hindi bilangguan. Isa itong anyo ng kalayaan. Hindi ka nito sinasakal. Sa halip, tinutulungan ka nitong magpasya ng maaga. Inaalis nito ang bigat ng paulit-ulit na pagpapasya sa araw-araw, dahil napagdesisyonan mo na dati pa. At marahil naiisip mo, pero hindi naman ako disiplinadong tao. At masasabi ko sa iyo, walang taong ipinanganak na disiplinado. Ang disiplina ay natututuhan. Para rin itong kalamnan. Lumalakas ito sa mga simpleng bagay, kapag tinupad mo ang sinabi mong gagawin mo. Kapag sinabi mong, gigising ako ng alas 6, at talaga namang gumising ka ng ganoong oras.
Kapag sinabi mong mag-aaral ako ng 1 oras at ginawa mo nga. Ang bawat maliit na desisyong natutupad ay parang isang laryo sa pagtatayo ng iyong pagkatao. At habang inuulit mo ito, mas lalo kang naniniwala, ganito akong tao. Ginagawa ko ang sinasabi kong gagawin ko. Ikinuwento ni Hill ang kasaysayan ni Willie Renshaw, isa sa pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng lawn tennis. Wala siyang pinakamasigasig na talento. Hindi siya ang pinakamalakas. Ngunit siya ang pinakamasigasig sa disiplina. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagsasanay. Habang ang iba ay naghihintay na maging handa, siya ay naroon na sa court. Gumigising siya bago sumikat ang araw, nagsasanay ng matindi, inuulit-ulit ang parehong galaw ng daan-daang beses, hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kahusayan. Ngunit higit sa lahat, ito ay dahil sa pangako niya sa sarili para sa hinaharap. At pagdating ng oras ng kompetisyon, hindi na niya kailangang umasa sa swerte. Nanalo na siya ng tahimik sa likod ng mga eksena. Ito ang mahalaga, ang tagumpay ay hindi nangyayari sa entablado. Nangyayari ito sa likod ng mga eksena. Sa mga sandaling walang nakatingin. Kapag walang pumapalakpak. Kapag ikaw lang ang naroroon, kasama ang iyong mga desisyon at disiplina sa sarili. Ang disiplina ang naghihiwalay sa gusto ko at sa nakamit ko. At habang pinapatunayan mo na maaasahan ka sa sarili mo, mas nagiging tiwala ang buhay sa iyo. Dumadating ang mga oportunidad, nagbubukas ang mga pintuan, at dumarami ang mga resulta. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Nangyayari ito dahil sa paulit-ulit na paggawa. Isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Social Psychology ang nagsabi na ang pagbuo ng bagong gawi ay nangangailangan ng 66 na araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Ibig sabihin, kung patuloy kang magsasanay ng disiplinadong gawain ng higit sa 2 buwan, kahit na may mga pagsubok, magsisimulang maging otomatiko ng iyong utak ang bagong ugali. Sa madaling salita, ang mga bagay na mukhang sakripisyo ngayon ay magiging likas na bahagi ng iyong pagkatao sa hinaharap. Ngunit tandaan, ang disiplina ay hindi pagiging mahigpit. Hindi ito ang mamuhay ng walang pahinga at kasiyahan. Sinabi mismo ni Hill na ang taong disiplinado ay hindi matigas ang ulo. Siya ay nakatuon. Marunong siyang baguhin ang plano nang hindi kinakalimutan ang layunin. Naiintindihan niyang magkakamali siya, mabibigo at babagsak. Pero babangon siya. Dahil ang disiplina ay hindi naghahanap ng perpeksyon. Naghahanap ito ng pagtitiyaga. At heto ang isang tanong na maaaring masakit, ilang pangako na ba ang iyong binibitiwan sa sarili? Ilang beses mo nang sinabi na sa Lunes sisimulan ko, pero hindi mo naman ginawa. Sa bawat pangakong nabibigo ka, lumalakas ang pagdududa mo sa sarili mo. At kapag hindi ka na naniniwala sa sarili mo, lalong bumibigat ang lahat. Kaya ngayon ang tamang araw para ayusin yon. Para ibalik ang iyong salita. Para igalang ang mga pangakong ginawa mo, lalo na ang mga tahimik na pangako na walang nakakarinig. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay. Kailangan mo ng matibay na pundasyon. At ang pundasyong ito ay binubuo araw-araw sa pamamagitan ng disiplina. Sa tuloy-tuloy na paggawa. Sa katotohanan. Dahil napakarami sa mundo ang mahuhusay, ngunit hindi umaabot sa kanilang mga pangarap. Alam mo ba bakit? Dahil hindi sila matatag. Hindi nahuhumaling ang tagumpay sa katalinuhan lamang. Nahuhumaling ito sa katatagan. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, anong uri ng tao ang gusto mong maging? At mas mahalaga, anong uri ng araw-araw na gawain ang mayroon siya? Dahil hindi ka nagbabago sa pamamagitan ng malalaking desisyon lang. Nagbabago ka sa maliit na paulit-ulit na mga hakbang. Araw-araw. Kahit pagod ka na. Kahit walang nakatingin. Kahit gusto mo nang tumigil. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang bagay na alam mong kailangang gawin. Hindi dahil wala kang oras, kundi dahil sa pagdududa, takot, at kawalang katiyakan. Maaaring tinawag mo yon na paghintay ng tamang panahon. Pero si Napoleon Hill ay walang alinlangan, ang tamang panahon ay ngayon. At ang pumipigil sa iyo ay hindi kakulangan ng oras, kundi sobra-sobrang pag-aalinlangan. Sabi niya, ang maagap na pagkilos ang palatandaan ng mga taong tunay na nagtagumpay. At ang kawalan nito ang pinakamalaking libingan ng mga pangarap ng sangkatauhan. Kilala mo ba ang ganitong siklo? May pumapasok na ideya, pagnanais, o taos-pusong hangaring magbago. Pero agad sumunod ang mga katanungang sumisira, tama ba ang oras? Paano kung mabigo ako?
Paano kung hindi sapat ang aking kakayahan? Hindi ka tinutulungan ng mga tanong na ito. Mga tanikala lang ito na nakakadena sa iyo sa lugar mo. At habang naghihintay ka ng ganap na kaliwanagan, tapang, at katiyakan na hindi naman darating palalampasin mo ang pagkakataon. Lilipas ang oras. At ang pinakamasakit, ang tiwala mo sa sarili ay unti-unting mawawala. Ang matindi sa totoo lang, walang sinuman ang magiging dakila sa pamamagitan ng sobrang pag-isip at kaunting pagkilos. Sinuri ni Napoleon Hill ang daan-daang milyonaryo at mga leader na may impluwensya, at pareho silang may isang katangian, mabilis silang magdesisyon at agad kumilos. Naiintindihan nila na ang sobrang pag-aalinlangan ay pumapatay ng higit pang mga pangarap kaysa sa pagkabigo. Dahil ang pagkabigo ay nagtuturo pa rin. Pero ang pag-aalinlangan ay unti-unting sumisira. At ito ang isang mahalagang punto, wala talagang perpektong sandali. Wala ring ganap na planong walang mali. Wala ring 100% katiyakan. Ang lahat ng ito ay ilusyon na nilikha ng takot. At habang naghihintay ka ng tapang para kumilos, ang tapang ay tunay na lumilitaw lamang pagkatapos mong kumilos. Ang unang hakbang ang siyang nagbubukas ng susunod. Ang kilos ang nagpapasimula ng pag-usad. Napansin mo ba na kapag nagsimula ka ng kumilos, nagsisimulang mag-ayos ang lahat? Nagiging malinaw ang mga bagay-bagay. Lumalakas ang tiwala sa sarili. At nawawala ang alinlangan. Hindi ito nangyayari bago ang aksyon kundi habang ikaw ay kumikilos. Ngayon, pag-isipan mo ang iyong buhay. Ilan na bang magagandang ideya ang naisip mo ngunit inilagay mo lang sa tabi? Ilang beses kang sigurado kung ano ang dapat gawin ngunit ipinagpaliban mo? At ang ipagkatapos na yon ay naging hindi na kailanman. Marahil ay iniisip mo, paano kung magkamali ako ng desisyon? Sabi ni Hill ng matatag, mas mabuti ang maling desisyon kaysa walang desisyon. Dahil kahit ang maling pagpili ay nagtuturo sa iyo, nagpapagalaw sa iyo, at nagpapalakas sa iyo. Samantalang ang pagiging indecisive ay nagpapahinto sa iyo. At ang kapalit ng pagka-stuck ay mas mahal kaysa kahit anong pagkakamali. May mas malalim na nangyayari dito. Sa bawat pagkakataong hindi ka kumikilos, naiisip ng iyong utak na hindi ka mapagkakatiwalaan. Ito ay nagdudulot ng sirang siklo, nag-aalinlangan ka hindi kumikilos na didismaya nawawala ng tiwala lalong nag-aalinlangan. At ang siklong ito ay maaaring tumagal ng taon, dekada, o buong buhay. Ang tanging paraan para maputol ito ay ang kumilos. Kahit wala kang gana. Kahit natatakot ka. Kahit hindi mo alam ang lahat ng sagot. Pinatutunayan ng behavioral psychology na ang maliliit na tuloy-tuloy na aksyon ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kakayahan. At ang pagkakaroon ng kakayahan ay nagtutulak pa ng mas maraming kilos. Ito ang tinatawag na domino effect ng pag-ugali. Magsimula ka man lang sa maliit, pero simulan mo. May kailangang tawagan. Tawagan mo. May proyektong gustong simulan. Gumawa ng unang draft. Kailangan mong humingi ng paumanhin. Ipadala ang mensahe. Ang unang aksyon ay parang isang butil ng buhangin na nagdudulot ng pagbagsak ng mga pagbabago. At hindi ito tungkol sa pagiging padalos-dalos o walang ingat. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pagtatago sa likod ng walang katapusang pag-isip. Sabi ni Hill, ang labis na pag-isip ay ang pinakapinagtatagong dahilan ng pagpapaliban. Nagkukunwaring stratehiko pero sa totoo ay natatakot. Naranasan mo na ba ito, gumugol ng oras, araw, linggo sa pag-isip ng gagawin, tapos nang gawin mo ay napagtanto mong mas simple pala ito kaysa sa inaakala. Kung nararamdaman mo pa rin na natigil ka, gawin mo ang simpleng pagsasanay na ito, tuwing mararamdaman mong inaatrasan mo ang isang mahalagang bagay, tanungin ang sarili. Ano ang pinakamaliit na pwedeng gawin ngayon para makalapit ako sa layuning ito? At pagkatapos, gawin mo ito. Huwag maghintay ng motibasyon. Huwag maghintay ng tapang. Maghintay ng resulta. Dahil bawat kilos, gaano man kaliit, ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa iyong utak, ako ay taong kumikilos. Hindi ako tumatakas sa responsibilidad. Hindi ko kailangan ang pagiging perpekto. Kailangan ko ng paggalaw. Ang ganitong pananaw ang nagbabago ng mga ordinaryong tao na maging mga alamat. Dahil sa huli, hindi sa pinakamatalino o pinakahanda ang mundo pag-ari, kundi sa mga nagdedesisyon at kumikilos. At kumikilos ng tuloy-tuloy. Kahit na natatakot. Kahit may pag-aalinlangan. Kahit pagod na. Gusto mo bang ayusin ang iyong buhay?
Gusto mo bang maisakatuparan ang iyong mga proyekto? Gusto mo bang baguhin ang iyong kwento? Kaya itigil mo na ang paghihintay. Pumili ka. Kumilos ka. Ulitin mo. Dahil hindi magbabago ang iyong buhay kapag handang-handa ka na. Magbabago ito kapag nagpasya kang magsimula. At ang pinakamainam na oras para doon ay ngayon. Nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magpasya kang kumilos, kahit na natatakot ka, kahit na hindi mo alam ang lahat, kahit hindi mo pa nararamdaman na handa ka. Dahil sa kilos lumilitaw ang linaw. Sa aksyon lumalago ang tiwala. At sa desisyon na yon binubuo ang hinaharap na matagal mo nang minimiti. Ngayon na nauunawaan mo na ang lakas ng pagkilos na may layunin, positibidad, disiplina, at agarang aksyon, ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo sa susunod na hakbang sa hagdang ito ng karunungan. Panoorin mo na at patuloy na pagbutihin ang sarili araw-araw ng 1% kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hintayin kitang makita sa susunod na video. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito.